So now, we evaluate the integral using SciPy. And the function is sin x, then ang ating lower boundary ay 0, and ang ating upper boundary ay pi over 2. And this integral is equal siya sa 1. Then ang una nating kailangang gawin ay mag-import ng math. Then ang sunod na kailangan natin gawin ay mag-import ng function na nag-i-integrate sa sin x. Kailangan nating i-import ang sci package. Then from sci from SciPy integrate. Then and this sci package ay kailangan natin mag-import ng function which is called quad. Then ang quad na ito ay nag-a-allow siya ng single integration. Then import quad. Tapos next na kailangan natin gawin ay mag-define ng function para sa pag-i-integrate. So definition def f x, then float tapos float ulit, float. Then ang sunod natin gagawin ay re-return the sign value of x. Then return math dot sign x. Then pagkatapos nito, sunod na ay mag-integrate tayo ng function. Then magki-create tayo ng variable na result. Then ang sunod natin gagawin ay gagamitin natin yung quad function. At ang quad function na ito ay mayroong arguments na 3. Result is equals to quad. Ang unang quad function is f. Then yung lower boundary na 0. Then yung upper boundary na pi over 2. Math dot pi over 2. Yan. Tapos ang sunod natin gagawin ay mag-print natin yung result. Then print the result. Then i-run na natin siya. Run. Kailangan muna natin siyang i-save bago siya mag-run. Lagay natin dito ay practice. Okay na. Tapos
Pindutin natin to. Tingnan natin. Yan. Tapos yung definite integral natin is close to the value of ito, 1. Then yung second value natin is estimated to the absolute value error of calculation. Then ito, ayusin natin to. Yung result, gawin natin siyang area and error. Area. Tapos error. Kasi ito, palitan natin ito nasa ilalim. Magiging ganito siya. F, tapos position na. Area. Lalaki. Area. Tapos area. Tapos nasa baba. Ganun din. Ano naman doon? Print, error. Yan, try natin siyang i-run. So now ang gagawin naman natin is about sa numpy. So ang una natin gagawin ay mag-import tayo ng numpy as np. So import numpy as np. Then gagawa tayo ng function na ang pangalan ay array underscore big letter A. Array underscore big letter A. So yung function na yun equal siya sa np dot array. Tapos may nilalaman yun na mga numbers which is 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Bracket, parenthesis, tapos para ma-check natin kung magra-run siya, kailangan muna natin siyang i-print. So print yung function na array underscore big letter A. So F5 para mag-run. Yun. Then ayun, kailangan muna natin siyang i-save para makita natin at mag-run siya. So pangalanan natin siya ng magandang pangalan. Kahit ipardilosa na lang. So okay na yan. Ipardilosa J. Save natin. Then ayun, lumabas. Nagra-run siya. Ang na-print sa kanya ay 1, 2, 3, and 4. Ayun. So ang sunod natin gagawin ay print naman natin na i-multiply yung array sa 2. So print array or yung function, i-multiply natin siya sa 2. So itry natin na run ulit natin. F5 ulit. Lumabas. Ayun, lumabas. So ito. Naging ganito siya, oh. Naging ito. Binultiply yung unang number sa 2, which is 1 times 2 equals to 2. Tapos 2 times 2 times 2 is equals to 4. Then 2 times 3
is equals to 6, then 2 times 4 is equals to 8. So, ang sunod naman natin gawin ay ipag-add naman natin. Tingnan natin kung anong magiging result. Pag-add natin yung function na ginawa natin. So, print array underscore big letter A plus dun sa sarili niya ay underscore big letter A. So, print natin. I-run ulit natin. So, natin kung ano lalabas. Ayun. Ganun pa rin. So, ang nangyari, pinag-add lang din niya yun sa sarili niya. So, magiging ganito. 1 plus 1 equals to 2. Then, 2 plus 2 is equals to 4. Then, 3 plus 3 is equals to 6. Then, 4 plus 4 is equals to 8. So, pag-list naman, try natin kung ano mangyayari. So, list underscore letter A ang equal siya sa equal siya sa 1, 2, 3, and 4 ulit. 1, 2, 3, sana 3 and 4. Then, print natin. Tapos, ang gawin natin itong dulo. Parang ganito. Pero list ang ipag-add natin. So, list underscore big letter A plus list underscore big letter A. So, F5 natin. Then, tingnan natin kung ano lalabas. So, ayun. Hindi siya katulad nung dito na in-add lang yun dun sa sarili niya. Diba, first term niya is 1. I-add lang yung ganun. Dito, ang nangyari ay, nag-print siya ng unang list ng A na 1, 2, 3, and 4. Then, sunod, nag-print ulit siya ng, ng isa pang list na kasi pinag-add ng 1, 2, 3, and 4. So, dito pala, ganito pala yung nangyayari. Pagka list, hindi siya na-add. So, pagka naman dito sa una, hindi siya naka-list, ano siya, pag nag-multiply tayo, namumultiply din sa unang term, din pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Yun lang. Since hindi ako makapagawa ng matplotlib sa Python idle, so ang ginawa ko is nag-search ako ng online plotlib, which is kung dito pwede ako mag-code tapos may lalabas na mga plotting ganun. So ang gagawin ko dito is first magko-code ako ng from matplotlib import pyplot as plt. Then, so na gagawin ko ay nagawa ko ng variable na x and y sa x. Lagyan natin x underscore values. Ang values na ilalagay ko dito is 1, 2, 3, and 4 para mabilis lang. Then, ang y values, y underscore values equal siya sa 6, nasa labas, 6, 8, 4, 2. Then next is plt dot plot, which is itong plot na to ay yung parang line graph ganon lalabas dito. So parang print x underscore values
Then, y underscore values. Tama ba yung mga variable ko? Sunod natin ay show na natin plt.show. Tapos, yan. Tapos, pindutin lang natin to parang triangle na to para mag-run siya. So, yan. Tingnan natin. Ayun. Lumabas na. So, nakalagay natin ay 1 at saka 1 at 6. Ayun. Ang x natin ay 1. Tapos, ang y natin is 6. Then, ang sunod natin ay 2 at saka 8. So, ito yun. 2x. 2 yung x. Tapos, yung y natin is 8. Then, ang sunod ay 3. Tapos, 4. So, 3 yung x. Tapos, 4 yung y natin. And then, sunod ay yung ang y natin is 2, then 4 yung x. 4 yung x, tapos yung y natin is 2. Tama. Yun. Sunod naman, pag gusto naman natin scatter plot ang makita natin. So, ganito ang gagawin natin. Itong plt.plot, papalitan lang natin itong plot ng scatter. So, scatter, ganito. Scatter. Tapos, i-run ulit natin para makita natin. Mawawala itong nasa baba. Tingnan natin kung anong nangyari. Tayo natin. Ayun. Nagkaroon ng scatter plot, diba? So, tingnan natin kung tama. Check ulit natin isa-isa. 1 at 6. Tapos, 2, 8. Tama, 2, 8. Tapos, 3 yung x. Tapos, y ay 4. 3, tapos 4. Tapos, 4. Tsaka 2. So, ayun, tama na. So, ganito lang kasimple yung ginawa ko para mas maintindihan. So, ito lang yun.